Good morning everyone. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 11 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 15. Ang paghahari ni Azarias sa Juda. Basa. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 1. Ng 27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Juda. Verse 2, 16 na taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. Ang kanyang ina ay si Jecolias na taga Jerusalem. Verse 3, siya ay naging kalugod-lugod kayawi sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Verse 4, gayon man, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Dapat kasi talaga guys, walang mahalo na ibang doon sa lugar ng Israel. Dapat sila lang talaga, dapat yung kanilang pananampalataya lang dapat ang nandoon. Kasi kung mayroong nahalong iba, katulad niya, iba lang yung naghahandog ng damay-damay na sa pagkakasala. Pati Israel nagkakasala, buong Israel. Dapat gibain, kasi hindi niya pinagiba Ulitin ko ulit yung verse 4 ha. Opinion ko lang yun guys. Kasi nga, katulad niyan, puro silang, ang Diyos is puro na mga taong naniniwala sa iisang Diyos. Tapos hahaluan mo ng ibang pananampalataya. Buong Israel nagkakasala na. Diba? Okay, ulitin ko ulit. Opinion ko lang yun. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 4 tayo. Gayunman, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Verse 5, pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang kitong hanggang mamatay. Tumira siya mag-isa sa isang bahay, samantalang ang anak niyang si Jotam ang namamahala sa kaharian. Verse 6, ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 7, nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. I think ang moral lesson dito sa atin guys, dapat yung isang community, dapat hindi iba-iba, yung isang bansa, dapat hindi iba-iba ang pananampalataya na nandoon. Hindi dapat haluan ng iba. Kung halimbawa, puro ka lang naniniwala kay Father God, dapat yung buong lugar na yon, dapat puro lang kay Father God. Kasi kung may nahalo na talaga, pati siya na namumuno, pinaparusahan ni Father God. Yan yung pagkaintindi ko dito. Kasi hindi niya pinagiba. Okay, verse 6. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Malili na sa kanya si Jotam, diba? Verse 7, nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 8 ng ikatlumput taong. Ito na naman po tayo sa numbers. Okay, ulitin ko. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 8. Nang 38 taon, ayun, nadali din. 38 taon ng paghahari ni Azarias, ibig sabihin niya guys, 38. 38 taon.
Nang paghahari ni Azarias sa Juda, si Zacarias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Verse 9, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel para magkasala. Verse 10, si Salom na anak ni Jabes ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Ibleam, at siya ang pamalit bilang hari ng Israel. So, si Salom guys, na anak ni Jabes, ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Siya ang pumatay kay Zacarias. Ikalawang hari, ayan yung verse 10. Si Salom na anak ni Jabes ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Pinatay ito sa Ibleam at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ikalawang hari, chapter 15, verse 11. Ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 12, natupad ang pangako ni Yahweh kay Jeho nang sabihin niya, ang mga anak mo hanggang sa ika-4 na salinlahi ang maghahari sa Israel. Ang paghahari ni Salom sa Israel. Ikalawang hari, chapter 15, verse 13, ng ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Salom naman na anak ni Jabes ay naging hari ng Israel. Siya ay naghari sa Samaria ng 1 buwan lamang. Napakaiksi naman. Verse 14, mula sa Terza dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salom at siya ang pamalit bilang hari. Bakit napaka-normal sa kanila ang yung manakop, mag-invade sa isang lugar guys. Tapos sila na yung magiging hari. Okay, verse 14, ulitin ko. Mula sa Terza, dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salom at siya ang pumalit bilang hari. Verse 15, ang iba pang ginawa ni Salom, pati ang pakikipagsabuatan niya laban kay Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 16, mula sa Terza patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapua. Sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya, wala siyang pinatawad at pinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Naku, ang lupit. Pasalamat na lang tayo guys, hindi tayo sa generation na to. Okay, ang paghahari ni Menahem sa Israel. Ikalawang hari, chapter 15, verse 17, ng ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya ay naghari sa Samaria ng 10 taon. Verse 18, tulad ni Jeroboam anak ni Nebat na nagbulit sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 19, sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Paul ng Assyria, nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang paghahari sa Israel. Verse 20, para matipon ang halagang ito, hininga niya ng tigli 50 pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito, hindi sinakop ng Assyria ang Israel. Verse 21, ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 22, namatay siya at inilibing at ang anak niyang si Pekahias ang malili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekahias sa Israel. Verse 23, ng ika-50 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Pekahias na anak ni Menahem. Siya ay naghari sa Samaria ng 2 taon. Verse 24, tulad ni Jeroboam anak ni Nebat na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 25, si Pika na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahias ay ulitin ko guys yung verse 25. Si Pika na anak ni
24 pala. Tulad, verse 24. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 24. Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 25, si Pika, na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pikahiyas. Kasi ako, guys, kaya pakisabayan nyo rin ako magbasa kasi nalilito ba ako sa mga pangalan nila. Katulad niya, Remalias, Pikahiyas, parang magkakatunog lang, kaya hindi ko maisip. Kasi habang nagbabasa ako, nag-iisip ako sa sarili ko. Tapos, kaya minsan nadidistract ako. Kaya katulad niya, kaya binabalikan ko talaga. Okay, ulitin ko. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 25. Si Pika, na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pikahiyas. Dinugtungan lang yung Pika ng Hiyas, guys. Pikahiyas. Ay nakipagsabuatan sa 50 tagagaylid laban kay Pikahiyas. Pinatay nila si Pikahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria at si Pika ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Verse 26, ang iba pang ginawa ni Pikahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Pika sa Israel. Guys, kung magbasa ka talaga ng history, ang hirap-hirap kasi ang dami mga pangalan. Ito, pa lang to, ang binibigay pa lang nila sa atin, yung mga namumuno pa lang. How much more pa kaya yung mga, yung mga sundalo kung isa-isahin mo yan, di napakarami. Di ba? Okay, ang paghahari ni Pika sa Israel. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 27, ng 52 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Pika na anak ni Remalias. Siya ay naghari sa Samaria ng 20 taon. Verse 28, hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Verse 29, sa panahon ng paghahari ni Pika, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglath-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Aijon, Abel-Bet, Maaka, Janoah, Kedes, Hazaor, Gilead at Galilee at ang buong Naphtali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 13, ng 20 taon ng paghahari ni Jotam sa Juda, si Osias na anak ni Ela ay nakipagsabuatan laban kay Pika. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Verse 31, ang iba pang ginawa ni Pika ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotam sa Juda. Verse 32, ng 2 taon ng paghahari ni Pika na anak ni Remalias sa Israel, naging hari ng Juda si Jotam na anak ni Azarias. Verse 33, 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Ang kanyang ina ay si Jerosa na anak ni Zadok. Verse 34, siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. Verse 35, gayon man, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana. Ayan na guys. Dapat kasi walang halo. Verse 35, gayon man, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdala ng mga handog at sa pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ang nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Verse 36, ang iba pang kasaysayan ni Jotam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ikalawang Hari, chapter 15, verse 37, ng panahong iyon, ang Juda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Rezin ng Syria at Pika na anak ni Remalias. Verse 38, namatay si Jotam at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz. Bukas na ito guys, chapter 16. Bye everyone, God bless.